Hindi ganun kadali salubungin yung Pasko, lalo na sa mga OFW. Naiyak ako. Naiyak ako. Yan, magandang hapon sa lahat. Kakagising ko lang galing sa panggabi, August 31, and now it's September 1. Bare month na talaga at hindi na mapigilan. So, being an OFW for almost 10 years na bilang isang OFW, at bilang ko lang sa daliri kung ilang beses na ako nakapagpasko sa Pilipinas, at yun, laging nagpapasko dito sa abroad. So it's bare month. Maraming excited na magpapasko sa Pilipinas, magse-celebrate kasama yung pamilya. Kaya ang gusto kong punto dito is merong sa pagdating ng Pasko, may magiging masaya, may magiging excitement yung darating na Pasko sa kanilang buhay. Meron ding malungkot ang Pasko, lalo na sa mga OFW. Ako, for me, I prepare na mag-celebrate ako ng Pasko dito sa abroad. As of now, kasi for almost 10 years, hindi ko talaga naranasang makapagpasko sa Pilipinas ng one time, umuwi ako 2018. Gusto ko sana ma-celebrate yung Pasko sa atin sa Pilipinas. Kaso nga lang, nagkaroon ng mga tawag dito, komplikasyon sa mga schedule, at ako'y nakapagpasko doon sa kalsada. Bicol pala ako nung nasiraan yung sasakyan. Kaya talagang totally talagang na-miss ko talaga yung pag-celebrate ng Pasko kasama ang pamilya, yung sasalubungin yung Pasko. Kasi ang nasalubong namin, nagkakanta yung mga pasahero sa loob lang ng sasakyan kasi nasiraan kami. Bicol area. Hindi ko malimutan yun. So, kumbaga nasanay na akong mag-celebrate ng Pasko kasama yung mga tropa. Kumbaga mas nai-excite pa ako mag-celebrate ng Pasko dito sa abroad. Dati yun. Kasi naka-company accommodation ako. Kasama ko yung mga Bisaya dyan sa NAPCO. Alam nila yun. Kumbaga, mas yung preparation namin nakaka-excite dito sa abroad kasi wala pa akong asawa noon. Tsaka may pamilya ako sa Pilipinas pero hindi kami totally close. Alam ng pamilya ko yan. Unlike before na talagang mga bata pa kami na talagang paghandaan kahit rebis ko na biskwit lang meron sa lamisa tuwing Pasko dahil yung kuya ko lang pang maiyak ako. Kasi nung bata pa nga kami, yung kuya ko lang may trabaho, makapag-uwi lang sila ng rebis ko. Yung strawberry at saka yung chocolate flavor. Masaya na kami mag-celebrate ng Pasko. Makita na may ganun dun sa lamisa. Nakawin pa namin. Tsaka yung bar nuts na chocolate. May dala sila nun. Masaya. Hindi ganun kadali salubungin yung Pasko, lalo na sa mga OFW. Naiyak ako. Naiyak ako. Kasi ang daming mga pangarap na gustong gawin, pero dahil sa hirap ng buhay, kailangan lumayo. Kaya, shout out sa lahat ng mga OFW na hanggang ngayon, patuloy na lumalaban sa buhay, magpapasko malayo sa pamilya. Grabe. Di mo talaga masabi yung buhay. Yung kapalaran natin. Naiyak ako Gusto ko lang sana Gusto ko lang sana ipabatid sa inyo na dahil bare month na, kumbaga, merong nai-excite, meron ding ngayon pa lang nararamdaman na nila yung lungkot. Tunay ito mga kapatid. Sa ngayon pa lang, marami nang na-excite. Ako, excited ako kasi schedule ko this year, ako ang nakabunot sa month of December. So ako makakauwi, so makakapagpasko ko kasama akong pamilya ko.
first time na makapagpasko ako kasama ko yung misis ko sa Pilipinas. Unlike before, nakapagpasko kami, magkakasama kami dito. So, this will be my first time na uwi ako sa Pilipinas na may asawa na. Tapos mabisita ko yung pamilya ko. Inshallah. So, baka way back na ako sa mga emotions, mga feelings na nararamdaman ko for how many years na wala akong iniisip na uwi ako ng Pasko dahil makikipag-celebrate ako sa kanila dito. Kasi mas nasanay ako na magpapasko kasama yung mga tunay kong kaibigan, mga Bisaya dyan sa Napco. Shout out sa inyo. Baga talagang nag-aambag-ambagan kami, 50 real. Ako yung nag-iipon sa pera namin, sa ambagan namin, tapos ako yung nag-grocery. Ibibili namin yung mga lulutuin namin. Ako nag-aasikaso lahat. Tuwing Pasko, talagang mararamdaman mo kahit wala ka sa Pilipinas, masaya kami. Nakakalungkot lang talaga isipin at hindi na kami buo. Yung iba, nagpunta na ng Europe, tapos ako nakalipat ng ibang company. Yung mga kasama ko dyan, naiwan pa. Maging masaya lang kayo. Laban lang sa hamon ng buhay. Yun nga. Ang baga gusto ko lang ipunto is sa darating na Pasko, maraming nai-excite na sasalubungin yung Pasko. Meron ding nalulungkot. Malulungkot. Ngayon pa lang, nagumpisa na yung nag-aalo na yung lungkot. Yung emosyon nila na baga wish nila sana makapagpasko ako kasama ang pamilya ko, makauwi ko ng Pilipinas. But sad to say, meron talang mga cases na gano'n na malabong mangyayari kasi nga lalo na yung sahod mo ay ganun lang, hindi ka basta-basta makabili ng ticket dahil sa sobrang mahal ng ticket tuwing Pasko. Hindi ko na maintindihan kung ano yung ikukwento ko. Nawala ako sa sarili ko. Bigla ako nalungkot. Naalala ko yung kabataan ko na yung kuya ko lang nagtrabaho sa construction dati talaga. Sabi yung buhay sa probinsya. May bit-bit lang siya na may mailagay lang sa lamisa namin na yung rebis ko. Di ko talaga malimutan yung rebis ko. Shout out sa iyo rebis ko. Baka naman. Yung chocolate na rebis ko. Tsaka yung strawberry. Tatlong supot lagay sa lagayan namin dun sa lamisa. Wala na. Napakagara ng tingnan pagka may ganun sa lamisa namin dati. May kasama kang barnas. Ilang palo na nakawin ko pa. Ay, ako po. Malayo pa, pero malayo na. Hindi ako na. Naiyak ako. Merry Christmas na lang sa lahat.